Welcome back sa isa na namang episode ng Pretty Petty the Podcast. I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, we talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. If it's your first time here sa podcast natin, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and the notification bell para notified ka sa mga new episodes. Kung sa Spotify ka naman nakikinig, you can follow our podcast sa Spotify by going back to the main page and then click nyo lang yung follow button. You may also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen. Now, yung topic natin this week, no, medyo matagal na tong issue na to, pero I think it is still a very worthwhile topic na pag-usapan. No? May isang naging viral moment kasi sa It's Showtime na pinag-uusapan nung nakaraan. Isa kasing contestant na para bang hindi natuwa sa napanalunan niyang 40,000 pesos. For some people, valid naman na ma-disappoint kasi hindi mo napanalunan yung mas malaking prize, yung mas malaking premyo. Pero for many, para kasi ang dating, juicy pa. Kaya in this episode, pag-uusapan natin ang concept ng pagiging grateful, entitlement, at yung lumalalang easy money mindset ng mga tao today. Kasi minsan, hindi na talaga tungkol sa halaga ng pera. Minsan, it's about your attitude towards it. So ganito yung setup. No. May isa kasing game sa It's Showtime. I believe it's called Laro Pick. Yan. Tapos, parang may mga contestant, tapos may mga host, yung mga host din kasali. So, parang they will be asked questions, parang trivia questions, and they will answer it. Kapag nasagot mo ng tama, you move on to the next round. And so on and so forth. So, to make the long story short, by the end of the many rounds, natira si Ayon. Tapos parang kailangan niyang bumunot ng isang contestant. Later on, explain ko kung bakit may bunutan. Pero technically, si Ayon ang sasagot nung kumbaga jackpot round question. Okay? Hindi yung contestant mismo ang sasagot. No? Hindi yung contestant ang nagtitake ng risk. Si Ayon yung sasagot ng tanong. Siya yung nasa pressure, siya yung pwedeng magkamali, siya yung pwedeng mawala ng, kumbaga, maging cause kung bakit mawala yung premyo. Now, ito na nga yung interesting part. Yung contestant na naging viral, no, let's call her Ate Ungrateful or Ungrateful Ate. Technically, talo na siya earlier sa game. No, as in dapat uuwi na siya ng walang dala, walang napanalunan, as in zero. Pero dahil sa mechanics ng show, merong second chance moment, no? Bubunot si Ayon ng name from lahat ng mga natalo, sa mga losers. And si Ate Ungrateful nga ang nabunot. So in reality, natalo na siya. Dapat, wala siyang makukuha. Pero dahil sa swerte, no, nabigyan siya ng chance ulit. And then, no, after everything, nanalo siya ng 40,000 pesos. Pero instead of pure joy, ang naging dating sa mga viewers parang kulang. Parang bitin. Parang hindi siya satisfied. And doon na nag-start yung discussion online. Valid ba yung nararamdaman ni Ate Kerr? Or talagang may problema na tayo sa pagiging grateful? Ngayon, dito na nagkakainitan, no, yung dalawang kampo. Kasi to be fair, may mga tao na nagsasabi na, kung ako yun, no, baka ma-disappoint din ako. No? Mali ba yun? And honestly, hindi man mali ma-disappoint, no? Pero to give additional context, no, bakit ba na-disappoint si Ate? Meron kasing option si Ayon to answer the jackpot round question at merong option na hindi. So pag hindi niya sinagot, guaranteed 40,000 pesos. Kapag sinagot niya, ay kapag nag-risk siya at sagutin niya yung tanong, posibleng mawala yung 40,000 pesos, either manalo siya ng jackpot round which is around 450,000 pesos or wala, magiging zero. So, itong si Ate Kerr mo, gusto niyang i-push si Ayon na sagutin yung tanong. Ang stand ni Ayon dito, Ate, guaranteed na tong 40,000 mo.
hindi ko sure kung masasagot ko yung tanong. Hindi naman ako great, hindi man ako matalino. Parang ganon yung dating. Ayoko nang sagutin yan kasi baka mawala pa. Bigay ko na sa'yo yung 40,000 mo para sigurado na. Okay, so malinaw tayo ha. Malinaw tayo sa naging disappointment ni ate kasi gusto niyang i-push yung jackpot eh. Malaking bagay din yun na 450,000 pesos ha. Tapos mauuwi lang sa 40,000. Okay? Gets nyo na? Gets nyo na? So, may mga taong nagsasabi nga na hindi mali na ma-disappoint si ate. Pero kasi, iba yung na-disappoint ka internally versus na-disappoint ka at lumabas siya in a way na parang kulang yung binigay sa'yo. Medyo magkaiba yun. Okay? And ito yung pinaka-core ng issue. Kung sasali ka sa isang game show like It's Showtime or kahit anong game show, dapat malinaw sa'yo from the very beginning, walang guaranteed na panalo. Pwede kang umuwi ng 0. No? Lahat ng makukuha mo, technically bonus na lang yan. Lalo na sa case na to. No? Hindi ka lang basta contestant. Natalo ka na. As in, dapat tapos na yung journey mo. Dapat wala na. Pero dahil sa twist ng game, nabigyan ka ulit ng chance. Hindi dahil sa skill mo, kundi dahil sa swerte. So yung 40,000 pesos na yan, hindi yan kulang. Technically, extra na yan. Ito pa, si Ayon ang sasagot. So siya yung mape-pressure, siya yung mag-iisip, siya yung pwedeng magkamali. At si Ate Kerr naman, manonood lang siya sa side. Doon lang siya sa Gedli, manonood lang. So kung may manalo man, technically, hindi mo siya pinaghirapan the same way. Kaya medyo off talaga sa paningin ng mga tao na parang hindi siya satisfied. Kasi ang dating is, libre na nga, juicy pa. And ito yung mas malalim na usapan. And this is not about the 40,000 pesos price. It's about this mindset na kahit may nakuha ka na, parang hindi pa rin enough. At ito yung nakikita ng mga tao ngayon sa maraming sitwasyon. Gusto ng malaking reward kahit maliit ang effort. Gusto ng instant result. Hindi marunong makontento. Parang nasanay na tayo sa easy money, instant gratification, and yung deserve ko to mentality kahit hindi naman talaga. And also, hindi rin naman natin pwedeng i-dismiss completely yung side ni Ate Kerr, no? Posible naman na na-overwhelm lang siya sa mga sitwasyon. Hindi niya na-handle yung emotions niya on cam. And na-misinterpret lang yung mga reactions niya. Kasi aminin natin kapag may camera sa harapan mo, sa mukha mo, may mga tao sa paligid, hindi ka laging composed. Pero ito kasi yung reality. Public reaction is based on what people see. At ang nakita nila, hindi gratitude. And as of this episode, according to some comments online, nag-apologize na din naman daw si ate. No? Although not confirmed, pero nag-apologize na daw siya. So ngayon, bakit parang dumadami yung ganitong mindset? Bakit maraming tao ang hindi na marunong makontento? Kasi feeling ko, hindi lang to isolated case. Kasi kung i-zoom out natin yan, hindi lang to tungkol kay ungrateful ate. Parang isa na siyang symptom ng isang mas malaking issue. Na nasanay na ba tayo sa easy money? Ewan ko kung napapansin nyo pero ang daming tao ngayon na gusto agad malaki ang kita, gusto instant success. Pero pagdating sa proseso, napaka-allergic. Parang ang mindset 40K lang? Pero kung tatanungin mo, ilang araw mo yung kikitain sa normal na trabaho? Diba? Hindi biro. For some people, ilang buwan na sweldo yan. Imagine mo kung minimum wage earner ka, ilang buwan mong sosweldohin yan. Yung 40,000 na yan. Diba? So, hindi pwedeng i-ignore lang to. Kasi sa social media, ang nakikita natin, yung mga biglang yaman na storya. Viral moments na nag-equate sa big money. Influencers na parang effortless ang kita. So ang dating, ganun lang pala kadali kumita.
No, copy-paste ka ng content ng iba, lagay mo sa page mo. Kita na, di ba? Pero hindi natin nakikita yung taon ng paghihirap, yung effort sa paglabas ng content, yung failures, yung rejection. Ang nakikita lang natin is yung highlighted reels. Kaya tuloy, tumataas yung expectations ng tao kahit hindi tugma sa reality. Sa pa to, yung concept ng deserve ko to. Naku, daming biktima niyan ng deserve ko to na to. No? Which is not bad. Okay? In moderation, it's not bad. Pero nagiging problema siya kapag hindi mo na tinitignan kung may effort pa ba. Hindi mo na ina-assess kung realistic ba. Basta gusto mo lang, kasi feeling mo, deserve mo. So kahit may nakuha ka na, parang kulang. Ito lang, parang bitin. Gets mo? Ngayon, ilagay naman natin yung sitwasyon natin kay Ayon. No? Paano kung ikaw si Ayon? Ano ang gagawin mo? No? Ano ang gagawin mo? Paano ka magre-react kapag merong isang contestant na ungrateful? Papalagan mo ba yan? Tatahimik ka? O i-call out mo on the spot? Okay? Kung meron kayong idea, share your thoughts down below sa comment section. Pero ito yung mga naisip kong pwede mong gawin kung ikaw si Ayon. Option number 1, yung deadma route. No? Pinaka-safe yan. Smile ka lang. Move on na lang. No? Sa susunod na segment ng show, hayaan mo na lang. Kasi at the end of the day, it's a TV show. Ayaw mo namang gumawa ng eksena. Professional ka eh. Pero ang downside niyan, walang accountability. Mauulit yung ganyang klaseng behavior. Option number 2, no? I-call out mo. Pero maayos. No? Kung ako si Ayon personally, ito gagawin ko. Bago mag-final question, tatanungin ko si contestant on cam. On cam sabihin ko, okay lang ba sa'yo na i-risk natin to? Kapag mali ako, wala tayong iuwi, Walang sisihan, Okay ba sa'yo yon? Okay ba yon? Ganyan, gaganyanin ko. Napakasimple, napaka-clear, and recorded. Bakit importante na on cam? Kasi makikita mong may consent, may clarity, at alam mong walang balikan, no? Wala nang magiging sisihan sa dulo because everything is documented. At most importantly, no, naibalik mo yung responsibility sa contestant. Siya nag-decide niyan. Ate, decision mo yan. Tinanong kita. So kung hindi tayo manalo sa mga susunod na mangyayari, hindi ko nakasalanan. Option number 3, no, isa-soft call out mo siya pagtapos. And feeling ko ito yung ginawa ni Ayon eh. No, pwede mo siyang i-address ng very, very light. For example, sabihin mo na, uy ate, 40,000 din yun malaking bagay na yan. Okay? Yung mga ganyang klaseng linyahan. Hindi aggressive, pero may laman. Parang, kumbaga gentle reminder na lang. Uy, hindi yan maliit, medyo malaking bagay na yan, di ba? Ngayon, hindi lang ito about kay Ayon. Ang tanong talaga dito is hanggang saan ka dapat mag-adjust for other people's attitude? At kailan mo dapat i-check yung behavior nila? Kasi kung lagi tayong tahimik lang, minsan na-enable natin yung maling mindset. At dito napapasok yung pinaka-takeaway ng episode. And alam ko nasabi ko na to sa past episodes natin eh. Just because you can react a certain way doesn't mean you should. So totoo lang, no? Hindi naman talaga to tungkol sa 40,000 pesos eh. Mas malalim pa. Kasi kung if you will strip away yung buong eksena sa It's Showtime, ang matitira lang dyan ay yung simpleng tanong, paano ka ba tumatanggap ng biyaya? Maliit man o malaki? Pwede ka naman ma-disappoint, no? That's valid. Pero kailangan pa siyang ipakita in a way na nakaka-off sa ibang tao? Na para bang kulang yung binigay sa'yo? Or parang may utang pa sa'yo yung sitwasyon? Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng nararamdaman natin kailangan nating i-broadcast. Okay? Balikan natin yung reality ng situation. Natalo ka na. Nabunot ka lang out of luck. Hindi ikaw yung nag-take ng risk, no? Si Ayon yun. At the end of the day, may nakuha ka pa rin. So ang tanong,
Ano bang tamang response sa ganong sitwasyon? Hindi naman kailangan magpaka-OA, no, sa pasasalamat, no? Pero at the very least, no, decency, awareness, and read the room, kumbaga. Yan yung pinaka-takeaway ko. Again, posible namang hindi alam ni ate kung ano yung nakikita, kung ano yung pinapakita niya sa mukha niya, no? Baka unconscious siya sa mga ganung klaseng bagay. So, let this be a lesson to everyone. Dapat tayo maging aware how our face reacts on certain situations para hindi ka maipit sa ganyang klaseng sitwasyon. Kasi hindi nasusukat ang gratitude sa laki ng nakuha mo. Kaya nasusukat yan kung paano ka mag-react, paano ka magsalita, paano i-value yung natanggap mo. Kasi kung yung 40,000 lang para sa'yo, then the problem is no longer the amount. It's your perspective that's the problem. At para sa ating lahat ito hindi lang to para kay Ate Kerr. May mga moments din tayo na hindi tayo nakontento. Nagreklamo tayo agad. Nakalimot tayo mag-thank you. So instead na puro tayo po na, baka pwede rin nating tanungin yung sarili natin. Okay, tayong lahat to. Ganito rin ba ako minsan? Itong susunod kong sasabihin, no? Ito yung pinaka-petty pero ito yung pinaka-totoo. Hindi lahat ng bagay umiikot sa'yo. Minsan, swerte lang yan. Bonus! Extra. At kapag extra na nga, learn to receive it properly. Okay, ayan. So, puro sermon na naman tayo this week. Diyan na nagtatapos ang episode natin today. And I'm so grateful to all of you sa pakikinig hanggang dulo. Please don't forget to like and share this episode. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast on Spotify. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at huwag maging petty. Bye-bye!